Una po sa ating mga balita, tiniyak ng Malacanang ang mga hakbangin upang mapangalagaan ang seguridad ng mga mamamayan kaugnay ng nagaganap na tensyon sa Zamboanga City. Sinabi ni Pangulong Aquino na walang dahilan para magdeklara ng state of emergency sa nasabing lugar. Nagdagdag na po ng puwersa ang gobyerno sa Zamboanga City upang hindi na pa ang kaguluhan doon. Nag-uulat si Rocky Ignacio live mula sa Malacanang. Rocky? Yes, maraming salamat, Snow. Wala nga nakikitang dahilan si Pangulong Aquino para isailalim sa state of emergency ang Zamboanga City. Ayon sa Pangulo, may sapat naman puwersa ang gobyerno para tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng mamamayan doon. Tiwala rin si Pangulong Aquino na wala nang iiral na bagong tensyon sa nasabing lugar. Wala pang nakikitang dahilan si Pangulo Aquino para isailalim sa state of emergency ang Zamboanga City kaugnay ng pag-atake ng MNLF breakaway group na pinamumunuan umano ni dating MNLF chairman Nur Miswari. Mayroon po bang pangangailangan para magdeklara po tayo ng state of emergency sa Zamboanga City? At this time, wala pa. Sa panayam ng media sa Makati, sinabi ng Pangulo na patuloy naman nakatutok ang puwersa ng gobyerno upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente doon. Tiwala rin kasi ang Pangulo na hindi natataas pa ang tensyon sa lugar. Ang mahalagaan niya may sapat na pagkilos ang gobyerno para wala nang madamay na sibilyan. Marami tayong in-airlift ng mga tropa kasama ng ating mga pinaka-elite na forces at nandiyan sa Zamboanga City. Ang pagkaintindi ko medyo kalmado ang sitwasyon. Priorities natin siyempre, lahat ito mga potential na madamay ng mga na yun instructions natin mula kahapon, ang priority natin is maniguradong safe lahat. Enhance natin yung safety ng lahat ng mga mamamayan sa Zamboanga City. Talagang nakatutok si Mayor Clima ko ng gusto. Hands-on, na-activate yung Crisis Management Council kahapon pa. At natapos yung mga reports sila sa akin kagabi, something like 11:30. Ngayong umaga, kausap ko si Secretary Marojas and he has been updating me. So, wala tayong expectations so far na magkakaroon ng dagdag na tensyon itong araw na to. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan pa ng pamahalaan na umano'y paghaharap ng kaso laban kay dating MNLF Chairman Nur Miswari. Git ng Pangulo, wala pang nakikitang matibay na ebidensya laban kay Miswari kaugnay ng pag-atake ng armadong grupo sa Zamboanga City. Dito sa nangyayari sa Zamboanga City, allegedly nandun siya. Pero I have to stress allegedly dahil walang nakikipag-usap sa kanya, hindi siya lumalabas at nagdedeklara ng whatever. So, para nanigurado na tanggalin mo nga yung elements ng crime para hindi siya ma-charge ng any crime. So, mahirap mag-state categorically at this point in time na meron tayong mga kasong pwede i-file kay Nur Miswari dahil nga yung evidence na magpapatunay na yung activity is not yet present or this is not apparent. Pag sinabi natin na sabi ng mga kausap niya, dineklara niya ganito, parang concept ng hearsay papasok. Para mo sasabihin na, ikaw nagsabi nito, anong preba niyo? Sinabi ng mga kausap mo raw. So medyo lumalam na. So iniimbestigahan at matagal na tinitingnan ng ating Department of Justice kung meron ang possibility of filing charges against Mr. Miswari. Samantala, iginit pa ng Pangulo na nag-comply ang pamahalaan sa itinatadhana ng 1996 Government MNLF Peace Agreement. Ang umano'y pag-terminate sa agreement ang isa umanong dahilan sa pag-aalboroto ng MNLF breakaway group. Are you optimistic that the Zamboanga incident will not affect the peace talks, and how will you reconcile the 1996 MNLF Peace Pact with the planned Bangsamoro agreement? Yung mga obligasyon natin under the 1996 agreement, I'm told have been complied with. Yung Chairman Miswari seems unsatisfied. Parang honestly and personally, parang dating sa akin kuminsan pag hindi siya ang magiging pinuno ng kung ano man ang mangyayari sa ARM, hindi siya sangayon. So, paano naman tayo magkakasundo kung gano'n nangyari? Yeah. Nauna nang tiniyak Aquino na committed siya na matamo ang tunay na kapayapaan at kaayusan sa Mindanao. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Salamat, Rocky Ignacio.